Yun mga tol, isang magandang araw sa inyong lahat yan mga tol. Sa ngayon mga tol ay patuloy pa rin tayo sa pagmamasid dito sa paligid ng bundok mga tol, kung saan malapit lang dito yung mga bihag mga tol, si Jojo at si Brad Easy mga tol. Dahil kanina mga tol ay na-encuentro ko ulit si Julius mga tol, dahil gusto ko sanang pasukin yung area mga tol ba kung saan ang mga bihag, pero hindi ko kinaya mga tol, kaya napag-isipan ko mga tol na atras na lang ako kunti mga tol para kapagpahinga rin ako saglit. Ano mga tol, may mga boses pa dun banda sa unahan mga tol, dahil may maraming mga bandido dyan mga tol mga tauhan ni Brad Julius. Hindi ko alam mga tol kung ano nang kalagayan ngayon ni Brad Easy at ni Brad Jojo, sapagkat sobrang dami talaga ng kalaban mga tol. Pinilit ko talagang lumayo mga tol para hindi ako mabihag, at sinubukan kong kontakin yung mga kasamahan ko mga tol, pero hindi ko makontak sapagkat yung kamera din ni Kuya Bads ngayon mga tol ay mga bandido din yung naghahawak mga tol, at si Brad Jojo ay nabihag din mga tol. Pero may narinig akong impormasyon mga tol kanina sa mga kalaban, mayroon daw bihag na nakatakas. Hindi ko pa alam kung sino yung sinasabi nila, pero sa pagkakaalam ko hindi siguro yun mga kasamahan ko mga tol, baka iba yun, dahil marami naman din kasing bihag ngayon dito sa bundok mga tol. Nakaagaw ako ng pantalon sa mga bandido mga tol Pinalitan ko yung pantalon ko dahil medyo puti kasi yung kulay niya mga tol, madali akong makita. Sa ngayon mga tol, ito lang muna yung ginagawa ko mga tol dahil hindi ko pa alam ngayon kung saan yung mga kasamahan ko, pero nakita ko yung upload ni Kuya Remart mga tol, o ni Brad Remart, na parang bababa siya ng bundok mga tol, at mayroon ding nagsasabi sa akin na mga supporter na bababa daw si Remart ng bundok para pumunta daw kay Lulu Ambo para mag-alay daw. Dahil may mga impormasyon tayong nakuha sa mga kalaban mga tol, na si Brad Julius mga tol ay plano ni Commander Bagnot na bigyan ng mahika, isang maitim na mahika na ilalagay sa katawan ni Julius mga tol para si Julius daw ay hindi na magamot, tuluyan ng sasakupin ng kanyang kasamaan mga tol ni Commander Bagnot. Kaya hindi ko pa alam ngayon kung ano yung lunas na gamot para sa ibigay kay Julius mga tol para gumaling siya, dahil sobrang napakalakas ni Julius ngayon mga tol, at hindi namin mapigilan. Kahit orasyon namin mga tol ipatama sa kanya ay parang binaliwala niya lang mga tol. Sinubukan namin ni Brad Easy mga tol na hulihin si Julius, akala namin kung kakayanin na namin dahil mag-isa lang siya at dalawa na kami. Isang maling desisyon yun na ginawa namin mga tol, sapagkat hindi namin alam na sobrang lakas na pala ni Julius, dahil gagawin siguro yun siyang kanang kamay ni Commander Bagnot mga tol tuluyan ng sakupin ni Commander Bagnot yung pag-iisip ni Julius mga tol, na hindi na talaga siya magagamot at papanig na talaga sa kanya hanggang sa maubos kaming mga kasamahan niya. Yun naman po yung ayaw nating mangyari mga tol. Sana po kung saan man yung mga kasamahan ko ngayon, sana matulungan nila kami, matulungan nila ako mga tol, para mahuli namin si Julius, dahil delikado si Julius mga tol kung tuluyan na siyang bibigyan ni
Commander Bagnot ng isang maitim na mahika na ito po yung gagamitin ni Bagnot para si Julius ay hindi na magamot na kahit sino mang manggagamot mga tol. Yun po yung narinig nating impormasyon mga tol. Sana po alam din po yun ng mga kasamahan ko para alam po nila kung ano yung kailangan gawin mga tol. Wala naman talaga kaming ibang kanakapitan sa ganito mga sitwasyon mga tol kung hindi si Lolo Ambo lamang. Nandito pala ako ngayon nagpapahinga mga tol sa tabi ng ilog mga tol. Dahil kumuha ako ng tubig kanina dito mga tol para may mainom ako. Pag-share na lang tong video na to mga tol sa mga kasamaan ko mga tol para malaman din nila kung ano yung kalagayan ko ngayon. Pakisabi na lang sa kanila mga tol na baka mag-alala rin sila sa akin mga tol. Hindi po ako nahuli ng mga kalaban mga tol sapagkat ginawa ko talaga lahat ng makakaya ko para hindi nila ako mahuli mga tol. Si Brad Jo lang yung iniintindi ko ngayon mga tol kung napaano na yun. Mga boses sa unahan na tol. Yan yung mga tauhan ni Julius na pakalat-kalat dito sa gubat. At si Julius ngayon mga tol ay hinahabol niya yung isang assassin mga tol. Nakaitim daw mga tol no? Na parang bandido daw yung suot. At sobrang napakabilis daw. Baka si Kuya Buds po yun mga tol no? Dahil ang sabi ni Brad EG sa akin nung nagkita kami, si Kuya Buds daw ay nagpapanggap ng isang bandido na parang isang assassin para mas madali daw ni Kuya Buds malapitan yung mga kalaban at gagawin daw ni Kuya Buds ang lahat para mahuli din si Julius mga tol. Pero hindi ko pa alam mga tol kung ano din yung sitwasyon o kalagayan ni Kuya Buds ngayon mga tol no? Dahil hindi pa natin alam kung saan na siya ngayon. Patuloy pa rin ako sa pagmamasid sa paligid mga tol. Gustuhin ko man na sugurin yung mga kalaban mga tol para makalapit ako dun sa may bihag, pero iniintindi ko rin yung sarili ko mga tol. Baka mapahamak lang ako at mahuli ako. Maging isang problema pa tayo mga tol. Kaya ang ginagawa ko ngayon mga tol ay magmamasid lang ako kung saan yung mga bihag. Kung may pagkakataon mga tol na makaya kong ililigtas ko sila mga tol. At ito lang yung tanging paraan ko mga tol para makapagbigay din ako ng location sa mga kasamahan ko kung saan nila makikita si Brad Julius o yung mga kasamahan ko na nabihag. Iwan ko lang po mga tol kung si Brad EG kung anong nangyari sa kanya sapagkat may nabalitaan tayo mga tol no, na may nakatakas na bihag. At baka pagpalain mga tol, mga kasama natin yun. Hindi kaya si Brad Jo ba yung nakatakas, o di kaya si Brad EG, o di kaya si Kuya Buds na huli tapos nakatakas. Sapagkat yun yung narinig ko mga tol sa mga bandido. Hindi ko man siguro pero basta may narinig akong isang bihag nila mga tol na pinagagalit ngayon ni Brad Julius din sapagkat nakatakas na. Bago kami nagka-enkwentro kanina ni Brad Julius mga tol ay nahagip ko na po yun na impormasyon mga tol. Hindi lang ako masyadong nakipagharapan kay Julius sapagkat hindi ko kakayanin yung mga tauhan niya sapagkat napakarami mga tol. Dito na lang ako nag video banda mga tol ay parang nararamdaman ko na rin mga tol na parang medyo okay lang yung area dito dahil nandyan lang sa unahan yung mga kalaban at bihira lang siguro sila pumupunta dito sa ilog dahil medyo ilang minuto na rin ako dito mga tol, wala namang kalaban na pumunta dito. Maraming salamat po sa inyong mga dasal mga tol sa aming mga hunter, sa lahat po ng suporta ninyo mga tol sa panonood ng aming video.
at sa mga comment mga tol, dahil sa mga comment nyo po mga tol, dyan po ako bumabase kung ano po yung mga sitwasyon ng magkasamahan ko mga tol, no? Kung ano po yung mga impormasyon, dahil hindi po sa lahat ng oras mga tol ay mayroon tayong malakas na signal mga tol, no? Kung magkakaroon ng signal mga tol, ay tinitingnan ko talaga yung video ng mga kasamahan ko, yung mga video ko rin na yung mga comment niya mga tol, binabasa ko para may makuha rin akong mga strategy, dahil sa mga payo niyo po mga tol ay ginagamit ko po yun para sa sarili ko rin po at para makatulong din po tayo sa kasama natin mga tol, no? Kahit delikado man yung kalagayan natin dito sa bundok mga tol, mag-isa lang tayo, sobrang napakalungkot ng sitwasyon natin ngayon mga tol, no? Wala tayong mapagsabihan, wala tayong makakausap sa tuwing dito tayo sa bundok na sobrang napakatahimik at nababalot ng kasamaan ni Commander Bagnot. Yun mga tol, medyo tahimik yung area na napuntahan ko ngayon at nakainom pa ako ng tubig. Malinis po itong tubig dito mga tol, dahil wala pong mga tao dito sa bundok at yung mga bandido lang po yung dumadaan dito. At kitang kita naman po ninyo mga tol na sobrang napakalinis ng tubig. Pwede na yung mainom diretso mga tol, kahit hindi nyo na kuan, pero kagaya naming sanay dito mga tol, wala po tong problema sa amin, pero sa mga hindi po nasasanay, sasakit talaga din yung tiyan nyo mga tol. Kaya mega love shoutout na lang po sa inyong lahat yan dito, no? Sa lahat ng taga-suporta natin, sa mga silent viewers, mga kababayan nating OFW, at sa lahat po ng solid nating taga-suporta mga tol. Mega love shoutout po sa inyong lahat dyan. Ate Merna Huot mga tol, no? Kay Mami Maria Teresa Bayugos, Tita Rosie, at kay Tita Hilma, at sa lahat po ng nagpapa-shoutout sa atin mga tol. Hindi natin maisa-isa sapagkat napakarami nyo din po mga tol. Ingat lang po kayo palagi mga tol kung saan man kayo naroroon. Kailangan ko munang maglakbay na naman mga tol. Ito mga tol, may mga makikita nyo po yung mga damon mga tol na mayroong dumaraan. Mga tauhan po ito ni Julius mga tol. Tahimik na naman ang area na ito mga tol. Hindi natin alam kung may mga patibong na naman ba ng mga kalaban dito. Masid talaga tayo sa paligid mga tol. Hindi po ako mahuli mga tol. Kailangan ko talagang kitain yung mga damuhan na masusukal mga tol. Baka may mga dumapa na naman ang kalaban. Dito lang yung mga boses ng tauhan ni Julius kanina mga tol. Pero biglang nawala yung mga
Tahimik yung area dito mga tol. Parang hindi maganda tong nararamdaman ko mga tol. Parang may mga patibong naman siguro na ginagawa yung mga kalaban dito ba. Kailangan ko munang siguraduhin mga tol na